Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga turistang Pinoy pinag-iingat sa tumataas na kaso ng influenza sa Japan. Error detection sa National ID, itinuring modus ng PSA. Voters Information Sheet, nakatakdang ipamahagi sa mga botante sa 2025 elections. VP Sara impeach na sa Kamara. Senate President Cheese Escudero inihayag na posibleng hindi matuloy ang trial sa Hunyo. DICT may tool umano upang makadetect ng deep fake videos. Grupo ng mga resto owners ipinahayag ang pagkadismaya sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat online na nutritional milk na umano'y gamot sa insomnia. Nilinaw nito na peke ang naturang post at ang produkto ay hindi aprobado at kinikilala ng kagawaran. Binigyang diin ng DOH na ang insomnia ay may iba't ibang sanhi at walang agarang lunas. Pinag-iingat nito ang publiko sa mga mapanlinlang na marketing strategies kagaya ng naturang post. Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang mga turistang Pinoy dahil sa tumataas na kaso ng influenza o tarangkaso sa Japan. Hinihikayat ang mga turistang ito na kumuha ng kanilang travel insurance kung bibisita sa Japan sakaling magkaroon ng medical emergency. Pinapayuhan ring magsuot ng face mask higit lalo sa mga lugar kung saan maraming tao, pati na rin sa mga sakayan. Nakatala sa inyong mga TV screens ang numero na maaari niyong tawagan sakaling makaranas ng naturang sakit. Isa na naman pong text scam ang lumalaganap ngayon na may kaugnayan sa National ID, kaya dapat na magdoble ingat sa mga matatanggap na mensahe. Yan ang balitang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Pinag-iingat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko laban sa mga peking mensahe na nagsasabing mayroong error sa National ID. Hinihikayat ang biktima sa nasabing text scam na i-update ang impormasyon nito sa link na nakasaad sa mensahe bago umano tuluyang ma-deactivate ang National ID. Nilinaw naman ng PSA na isa itong modus dahil mayroong batayan sa ilalim ng Philippine Identification System Act para maging invalid ang isang ID. Ito ay ang pagkawala ng Filipino citizenship, pagkamatay o upon request. Patuloy naman ang paalala ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagpindot ng mga link mula sa hindi lehitimong plataporma at tumutok sa mga opisyal na communication channel ng pamahalaan. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinapayagan na ng Commission on Elections o COMELEC na arestuhin kahit walang warrant ang mga mahuhuli sa akto ng pagbebenta at pagbabayad ng boto at pang-aabuso sa state resources incident sa panahon ng kampanyahan. Nakasaad sa Resolution 11104 na ang sinumang opisyal ay maaari ng arestuhin ng walang warrant ang isang tao kapag ito ay nakagawa, aktwal na gumagawa o nagtatangkang gawin ang election offense ng pagbili ng boto at pagbebenta ng boto. Dadalhin sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o kulungan ang individual na magkakasala o lalabag sa naturang resolusyon. Sa opisyal na pag-uumpisa ng pangangampanya ngayong linggo, inihanda na ng Department of Energy o DOE ang Energy Task Force election upang matiyak ang supply ng kuryente sa darating na eleksyon. Layo nitong mapangalagaan ang integridad at maisaayos ang pagsagawa ng eleksyon sa pamamagitan ng paghahanda ng sektor ng enerhiya bago, habang at pagkatapos ng proseso ng halalan.
Dagdag pa rito, magsasagawa ng hakbang ang mga miyembro ng task force ng inspeksyon sa mga pasilidad at canvassing centers, kabilang na ang mga backup resources gaya ng generator sets, emergency lamps sa mga lokasyon ng botohan sa buong bansa. Isinusulong ni Quezon City District 5 Representative Patrick Michael Vargas ang programang pagpapatayo ng breast cancer center sa lungsod at sa mga karatig lugar nito. Ayon sa datos, tinatayang libong mga kababaihan ang tinatamaan ng sakit na cancer kada taon, kung saan karaniwan dito ay breast cancer. Kung kaya't umaapela si Vargas na aprubahan ang House Bill 3500 na layong mabigyan ng accessible, abot-kaya at dekalidad na breast cancer screening, diagnosis at treatment services ang mga kababaihan. Sinimulan na po ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na gumamit ng Artificial Intelligence o AI para sa weather forecasting. Ito ang kinumpirma ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum. Mula umano sa Amerika ang AI na ito na mula sa 5 araw na pagtaya ng panahon ay kaya nang i-forecast ang hanggang sa 2 linggo. Bukod dito ay maglulunsad pa ng ibang programa ang ahensya para mas paigtingin ang paggamit ng AI sa mga infrastruktura ng DOST. Susunod sa News Force. PBBM nilinaw na wala siyang kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pasahe sa MRT3 hindi tataas. Mga gumagawa ng singsing gamit ang 10 pesos na barya, arestado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa huling sesyon ng Kamara, tuluyan ng na-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kongreso matapos ang halos 5 buwang talakayan ukol rito. Bagamat pinal na ang desisyon ng Kongreso, inaantabayanan pa rin ang hukom ng mayorya ng Senado. Narito ang buong impormasyon sa balitang ating tinutukan. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Kahapon sa uling araw ng Kamara, pinasa ng House of Representatives ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 215 votes o sinasabing majority decision, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay formal na kinasuhan ng paglabag sa konstitusyon na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkatanggal sa kanyang opisina. Base rito sa 60 mambabatas mula sa Mindanao, mayroong 41 rito ang lumagda sa impeachment bid ni VP Sara. Matatandaan na nauna nang nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat patulan pa ang vice-presidente at huwag nang pag-aralan ang Articles of Impeachment. Subalit na naig pa rin ang Kongreso sapagkat ang mga miyembro nito ang siyang naging complainants. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him
the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Kabilang sa nasabing complaint, ang Vice-Presidente ay akusado sa culpable violation of Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and alleged misuse ng confidential funds sa kanyang opisina sa Department of Education. Sa kabuuan, base sa isinampang kaso, 7 batayan ang nalabag ni VP Sara. Una na rito ang pagtataksil sa tiwala ng publiko matapos pagbantaan ang buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sumunod dito ang hindi makatwirang paggamit ng pondo ng DepEd at OBP, maging ang pagkakasala bunsod ng graft and corruption kung saan namahagi siya ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd na pinatotohanan ni DepEd SDO Edward Fajarda. Kabilang din sa kaso ang unexplained wealth kung saan noong taong 2006 hanggang 2015 nakatanggap ng 2 bilyong pisong transaksyon sa bangko ang bise na hindi akma sa kanyang kinikita bilang nahalal na opisyal. Dagdag pa rito ang kanya ring umano'y pagkakasangkot sa mga mabibigat na krimen. Bahagi din ng acts of sedition and insurrection kasama ang kabuoang paglabag sa tiwala ng publiko, konstitusyon at korupsyon. Bilang bahagi nito, magpapadala ng 11 miyembro ng prosecution panel ang House of Representatives kapag umusad na ang complaint sa Senado, na siya namang magiging hukom kung sakaling may makita silang probable cause na ituloy ang impeachment complaint laban sa bise. Bagamat impeach na sa Kongreso, hinihintay pa rin ang paglilitis sa Senado kung saan kinakailangan ang 2/3 ng boto nito. Sa makatwid, maaaring manatili pa rin sa pwesto si VP Sara kung hindi ito aabot sa itinakdang bilang ng boto. Ayon naman sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero, maaaring ituloy ang paglilitis sa 2 ng Hunyo upang mapagpasyahan ito ng mayorya sa Senado mangyaring matapos ang halalan. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ibinahagi ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa House of Representatives na mayroon silang software tool na maaaring matukoy sa ilang segundo lamang kung ang isang video ay deepfake o hindi. Ayon sa ahensya, ang tool na ito ay makakatulong sa gobyerno upang habulin ang mga scammers. Samantala, sa pahayag ni DICT Secretary Ivan John Uy, nasa proseso pa ang ahensya upang makakuha ng licensed software para sa naturang app. Nagbabala ang isang grupo ng mga may-ari ng restaurant sa Pilipinas ukol sa pagkakalugi ng mga negosyo nito dahil sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Ikinabahala ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH ang paglipanan ng mga peking persons with disabilities o PWD card. Ayon sa inilabas na pahayag ng grupo, malaki ang epekto nito sa industriya ng mga restaurant na ang ilan ay napipilitang magsara dahil sa pagkalugi. Aniya ang pang-aabuso sa PW discount ay nagbibigay pasakit sa mga family run at maliliit na mga negosyo. Sinasagot kasi umano ng mga resto owner ang 20% discount na ibinibigay sa mga PWD. Nilinaw ng grupo na hindi subsidized o sinasagot ng pamahalaan ang diskwentong ito. Bukod umano sa mawawalang kita ay apektado din ito ang mga empleyado, kalidad ng pagkain, pati na rin ang presyo para sa mga tapat na customers. Kaya naman panawagan ng Resto PH ang patas at maayos na implementasyon ng PW discount. Umaasa ang grupo na makapagbigay ito ng kamalayan sa publiko. Ito ay para maproteksyonan ang karapatan ng mga PWD kasabay ng pagsuporta sa mga local restaurants. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa gumugulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman siya sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press con, sinabi ni Marcos na walang ginampan ng role ang Executive Department sa naturang impeachment. Ngunit inamin niyang napag-usapan nila ito kasama ng ilang mga kongresista. Sa kabila nito, ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang kauna-unahang signatory ng naturang impeachment. Ayon kay Marcos, humingi ng opinyon sa kanya si Sandro ukol sa issue. Tugon naman umano ni Marcos ay nasa desisyon na ni Sandro kung susuportahan ba niya ito bilang pagsunod sa kanyang mandato bilang isang kongresista. Samantala, dahil June 2 na muling magre-resume ang session sa Senado, sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaaring umusad ang impeachment kung papayagan ang special sessions ng Pangulo. Tugon naman ni Marcos, bukas siya sa pagsasagawa ng special sessions para talakayin ang naturang issue. Aniya, nasa kamay na ng mga senador kung itutuloy ang special session. Kung i-request man ito ng Senado, papayag naman umano si Marcos dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita po para sa mga botante. Nakatakdang magbigay ng voter information sheet ang Commission on Elections para sa paparating na 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, laman nito ang mga dapat tandaan ng mga botante para sa mas maayos na pagboto. Nakasaad din sa naturang papel ang buong listahan ng mga kandidatong tatakbo sa eleksyon. Nilinaw ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na walang pagtaas sa pamasahe ng mga tren kaya't makakasiguro ang publiko na mananatili pa rin sa 13 pesos ang base fare nito. Ayon kay MRT3 Director for Operations Officer in Charge Ofelia Astrera, wala pang petisyon sa ngayon ukol sa taas pasahe. Nananatili namang nasa 28 pesos ang end-to-end trip mula sa istasyon ng North Avenue hanggang istasyon ng Taft. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, pinamunuan ni Senator Lito Lapid ang inaugurasyon ng 370 milyong pisong Municipal Hall sa Porac, Pampanga. Ang kaganapan alamin mula sa ulat ni Patricia Mamangon. Pinangunahan ni Senator Manuel Lito Lapid ang inaugurasyon ng bagong 370 million pesos na munisipyo ng Porac sa barangay Kangatba nitong February 5. Ang bagong gusali ay itinayo sa 3 ektaryang lupain na donasyon ng pamilya ng yumaong Henaro Di Malanta, dating vice-alkalde ng Porac mula 1960 hanggang 1963. Nagpasalamat si Acting Mayor Myla Clarete kay Lapid na tubong Porac sa pagsisikap nitong makakuha ng pondo para sa proyekto. Ingbayo tamo po munisipyo, simbolo ne po, ning pamag-asenso tamo po bilang balen. Patunay yan naman po ini ning malasakit at determinasyon darengke katamong mamuntukan para lalong galingan at ayusan impamagserbisyo kareng memalen. Sana magsilbiyang ining inspirasyon para keng pamisan metong pamagsikap at pamanalig na tuloy-tuloy impamagunlad at masaleseng kinabukasan keng Balen, Porac. Sinimula ng pagtatayo ng gusali noong 2021 sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pamamagitan ng inisyatiba ni Senator Lapid. Actually, nag-start po tayo ng construction noong 2021. Initial funding po coming from the Honorable Senator Manuel Lapid na 100 million. At yearly po napoponduan po siya up to its completion. Until po natapos ito late last year, November, December.
Ayon kay Clarete, ang paglilipat ng sentro ng pamahalaang bayan mula Barangay Poblasyon patungong Barangay Kangatba ay alinsunod sa Municipal Ordinance Number 1 Series of 2025. Ang disenyo raw ng gusali ay hango sa US Library of Congress at bahagi ito ng isang government center kung saan itatayo rin ang iba pang tanggapan. Pasalamat ko po at may-ari na iningaya. Ang anak kayo din po nga may-ari ni munisipyo ngayon eh. Kasi punta sa ganda na naman tapagawa ko ng flyover eh, may-ari. At sa ayari tanong ngayon eh. At sana siguro hindi naman mabanggitan na maging white elephant chain eh. Siguro maging white elephant eh. Uling lumipat na nga kayo eh. Dahil nga ng magobra kayong munisipyo. Ako naman po pagkawa kita munisipyo lang naman ay malatiya talagang gabon. Anya, pamagitan na rin pamilya di Malantar, para po tayo po ining munisipyo kaya doon nasundang 3 hektar sa Gabon. Nakapunta ka lang, salamat kayo. Kabilang sa complex na ito ang bagong Porac Police Station. Malaking tulong po ito sa ating mga kapulisan and sa community natin. At rest assured po na ang ating mga kapulisan ay magtatrabaho po ng maayos para sa kaligtasan po ng mga Poraqueños. Ang pagpapatayo ng bagong munisipyo ay isa lamang sa maraming proyektong pang-infrastruktura sa Porac na naisakatuparan sa suporta ni Lapid. Dumalo sa programa si Vice Governor Lilia Nanay Pineda na kinilala ang malaking ambag ng senador sa Pampanga. Maswerte po yung Pampanga kasi ating tamong meging presidente na Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at ating tamong maluwat ang manungkulan na senador. At siyempre po, in probinsya, piyabe-yabe po para po keng development ng probinsyang Kapampangan. Then po proyekto ng Senator Ngeni, gagawan na niya po yung Porac District Hospital, yung Songko, 200 million. Siyempre po masayano po rin taga Porac. Yung gawa na naman po ng provincial capital. Dagdagan tayo po, doktor, na nung pwede, kay kasanting na ning hospital ay ni, eta na pumunta San Fernando para po kareng pribadong hospital para magpa-hospital. Si Lapid na muling tumatakbo para sa ika-4 na termino sa Senado ngayong darating na halalan ay dati nang nagsilbi bilang gobernador ng Pampanga mula 1995 hanggang 2004 at vice-gobernador naman mula 1992 hanggang 1995. Samantala, bukod dito, nag-donate rin ang senador ng 21 na ambulansya para sa lahat ng bayan sa Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kalaboso ang 6 na individual sa Paliton Beach, San Juan, Siquijor matapos mapag-alamang gumagawa ang mga ito ng singsing gamit ang 10 pisong barya. Ibinebenta ng mga ito ang gawang singsing sa halagang 1,500 pesos sa mga foreigners. Aabot sa 20 hanggang 30 ang nabebenta na singsing na gawa sa barya na kayang gawin ng grupo sa loob lamang ng 40 minuto. Dahil rito, pananagutin ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine National Police sa mga ito sa paglabag sa Presidential Decree No. 247 dahil sa pagsira ng mga perang barya ng Pilipinas. Posible ring makulong hanggang 5 taon at pagbayari ng multang hindi hihigit sa 20,000 pesos ang mga sospek. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga turistang Pinoy pinag-iingat sa tumataas na kaso ng influenza sa Japan. Error detection sa National ID, itinuring modus ng PSA. Voters Information Sheet, nakatakdang ipamahagi sa mga botante sa 2025 elections. VP Sara impeached na sa Kamara. Senate President Cheese Escudero inihayag na posibleng hindi matuloy ang trial sa Hunyo.
DICT may tool umano upang makadetect ng deepfake videos. Grupo ng mga resto owners ipinahayag ang pagkadismaya sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.